kasaysayan ni Adan at ni Eva. Sinabi ng Panginoon sa Genesis chapter 2 verse 15 to 17, sa lahat ng punong kahoy ay maaari kayong makakain niyon. Ngunit sa bunga ng punong kahoy ng pagkakakilala ng mabuti at ng masama ay huwag kayong kakain. Sapagkat sa oras na kumain kayo niyon, walang pagsalang, mamamatay ka. So meron talagang siguradong kahatulan ang Diyos sa kanila pong posibleng paglabag sa kautusan. At sa kasawayang palad po ay naging biktima po si Adan at si Eva. Bagamat meron pong utos, babala ang Diyos na sila ay mamamatay kung kanilang kakainin ang bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay sila po ay nadaya sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa Satanas na Diablo na nagmanifesto sa isang ahas. At sila po ay kumain. Sa madaling salita, sila po ay sumuway sa utos ng Diyos at sila po ay nagkasala. At mula ng mga oras na iyon ay nahubad sa kanila yung kabanalan. Bakit? Sapagkat kung hindi pa sila kumakain ng bunga ng punong kahoy, ay hindi nila namamalayan na sila po ay pares po, wala pong mga kasuotan. Nagkaroon sila ng malisya sa madaling salita. At yan ay bunga ng kanila pong kasalanan. At ang sabi ng Panginoon, the day that thou shalt eat this thereof, thou shalt surely die. At according to the apostolic doctrine and interpretation, sa araw na iyon ay namatay po talaga si Adan at saka si Eva. Physically, spiritually. Sapagkat ang isang araw sa Panginoon ay 1,000 taon sa mga tao. Hindi pa kapabot si Adan ng isang araw. 900, hindi ko alam kung anong eksakto edad ni Adan. Siya ay namatay at si Eva. Pero sabi ng Panginoon, the day that it is the Lord, thou shalt surely die in the days of our Lord. 1,000 years sa tao, isang araw sa Panginoon. So sa madaling salita, nagkaroon na po ng kasalanan, pumasok na kasalanan sa sanlibutan, at ang lahat ng ipinapanganak ay meron na pong kahinaan yung laman. Okay? Thank you very much. Meron na po, mahina na po yung laman sapagkat nagkaroon na po ng kamatayan. Samantalang nung hindi pa po nagkakasala si Adan at si Eva, wala naman sanang kamatayan. Pero dahil sa kanilang pagsalangsang sa utos ng Diyos, nagkaroon sila ng kamatayan. Ang babae ay nagkaroon ng kahirapan sa panganganak, ganoon din naman ang lalaki ay tumutulong. 15 minutes remaining time. Okay, maraming salamat. So, ayun. Yan po yung kasaysayan ng pagkahulog ni Adan at Eva sa kasalanan. Kaya, hallelujah, sa pamamagitan ng kahabagan ng Diyos, ay gusto niya po na ang lahat ng tao na nahulog sa kasalanan, ito po ay mga ligtas kung ating babasahin ng Timoteo 2:4. Siya ang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at makakaalam ng katotohanan. Sapagkat hindi po maliligtas ang tao kung ang kanyang napapakinggan ay kasinungalingan. Paano natin makakamit ang kaligtasan ayon sa turo ng mga apostol? Ay babasahin natin ang Biblia. Napakasimple at i-interpret congruently sa kung ano ang itinuro ng Biblia. Hindi po sasalungat. Simple lang. So abangan ko mamaya kung paano magtatanong si Karshid. Sapagkat napakasimple lang po ng itinuro ng Biblia. Bakit pa pinapaharapan natin ang ating pong mga sarili? Gawa 2:38. 37 na. Now, when they heard this, they were pricked in their heart and said unto Peter and to the rest of the apostles, kanino sila nagtanong? Kanino sila sumaguni? Sa mga apostol. At ano naman ang tinuro ng mga apostol? Ito ang sabi. Sabi ng mga tanong, men and brethren, what shall we do?
ano ang aming gagawin? Sinabi po ni Apostol Pedro, at sinabi sa kanila ni Pedro, magagsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ganoon po ipinangaral ni Apostol Pedro kung ano ang gagawin ng tao upang siya ay maligtas. Pagsisihan ang lahat ng mga kasalanan. Marami rin nangangaral ng pagsisisi. Marami rin nangangaral na umiwas ka sa alak, na umiwas ka sa sugal, umiwas ka sa babae. Pero hanggang doon lang ba? Ano ba ang kasing kahulugan ng pagsisisi? Ito po ay pagpatay sa kasalanan. Ang kasalanan, bakit pinapatay? Sapagkat kung hindi mo mapatay ang kasalanan, dadalhin ka niya sa impyerno. Kaya ang mga apostol ay nagutos na patayin ang ating pong mga kasalanan. Colossians chapter 3, verse 5. Ito po ang sabi ng Biblia. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawan na nasa ibabaw ng lupa. Pakikiabid, karumihan, masasamang pita, masasamang nasa, at kasakiman na iya'y pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kahit pala wala kang tributo sa bahay mo, kung ginagawa mo ang mga bagay na ito, ang tingin sa iyo ng Biblia, ikaw ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Okay? Ang pagsisisi ay ang pagpatay ng mga kasalanan. Yan po ang pinangaral ni Apostol Pablo. Napakasimple naman. Kung gusto mo maligtas, magsisi ka ng kasalanan mo, patayin mo ang lahat ng mga kasalanan mo. Napakarami pong uri ng kasalanan. So, bigyan nyo ako may time pa naman ako para basahin ang mga ito. Ilang oras pa? 11 minutes. Okay, naman. 11 minutes. Lahat po. Sa aklat ng Galatians chapter 5, verse 19, ito po ang sabi ng Biblia, na mga bagay na kinakailangan ng papatayin sa ating sarili. Kasi kung hindi mo gagawin ito, sabi ng Biblia, ito paano kung nakakapatok sa kailangan? Wala ang mga liko ay dito sa pagmamahal ng kanya ng Diyos. Ang mga mamatay tao, ang mga manalasing. At hayag ang mga gawa ng laman sa makatuwid bagay ang mga ito. Pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatratalo, mga palilibugo, mga pagkakaalitan, mga pagkakapikampi, pagkakababahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanagalian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay nito ay aking pinagpapaunang ipapaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng ganitong mga bagay ay hindi magsasagman ng kaharian ng Diyos. Kaya kung ikaw ay patuloy gumagawa ng kapatid, kung Biblia ang iyong papakinggan, ay pagsisihan mo ito at patayin mo ito upang ikaw ay makaabante sa ikalawang proseso ng kaligtasan. Ano yun? Matapos ang pagsisihan ng iyong kasalanan, ikaw ay magpapabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo sa ikapagpapatawad ng ating pong mga kasalanan. Lahat ba na nagpapabautismo ay makapagliligtas? Of course, hindi. Kasi bakit? Bakit? Dahil ang bautismo, mga kapatid, ito ay ginagawa sa pamagitan sa loob lamang ng totoong iglesia. Kahit ilang beses ang nabautismuhan, kung yan naman ay hindi totoong iglesia, ay wala rin po yan kaligtasan. No? At pagkatapos nito, ay sabi ng Biblia ni Apostol Pedro ay tanggapin natin ang Espiritu Santo. Yan po ang konsepto ng ganyan po ang konsepto ng kaligtasan kung ating pagbabasihan ang
turo ng mga apostol, ang apostolic doctrine, at ang interpretation. Paano kami nakakasiguro na kami ay may kaligtasan sapagkat aming pinanghawakan at aming naranasan kung ano po ang itinuro ng mga apostol. Ano po ang kanilang interpretasyon? Ay yun po ang amin pong sinusunod. Unang Korinto, chapter 15, verse 1. Ngayon, ipinatatras ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman inyong pinanatilihan. Sa pamamagitan naman ito, iligtas kayo kung matyagan ninyong ingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo ay magsipalataya ng walang kabuluhan. Kaya yung nagtuturo ng mga private interpretation according to salvation that once you are saved, you are always saved forever and ever. But the Bible teaches the conditional salvation. Maliligtas ka. Kung nagawa mo na ang proseso ng kaligtasan, maliligtas ka kung matyaga mo itong iingatan at panghawakan hanggang sa araw ng kamatayan o sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Amen? Sa pamamagitan naman ito, iligtas kayo kung matyaga inyong ingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y magsipananampalataya ng walang kabuluhan, sapagat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin namang tinanggap, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasalatan. Paano po tinanggap ni Apostol Pablo ang kamatayan ng Panginoon? Pinatay po ni Apostol Pablo ang lahat ng kanyang mga kasalanan, katulad ng itinuro ng mga apostol. At hindi lamang ang kamatayan ang tinanggap, kundi maging ang kanyang pong pagkalibing sa pamamagitan po ng bautismo. Amen? Sa tubig. At siya inilibing at siya muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Colossians chapter 4, verse 3, verse 12. Na nangalibing nakalakip niya sa bautismo, na kayo naman ay muling binuhay nakalakip niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa paggawa ng Diyos na muling bumangon sa kanya sa mga patay. So, ang kaligtasan sa madaling salita ay, according to the apostolic interpretation, ito ay binubuo ng tatlong bag. Pagsisisi, bautismo sa tubig sa pangalan ng Jesucristo, at ang pagtanggap ng Espiritu Santo. Yan po, mga kapatid, konsepto ng kaligtasan, sapagkat maliban pa dito, ay puro private interpretation na po yan. So maraming salamat, no? Ano naman ang kahalagahan? Bakit kinakailangan na tanggapin natin ang Espiritu Santo? Sapagkat ang Espiritu Santo, sabi po ng Biblia, sa aklat po ng Roma, chapter 8, verse 9, datapwat, ngunit kung ang Espiritu niyang bumuhay na magbuli kay Jesus ay tumitira sa inyo, ang bumuhay na magbuli kay Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyo, mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu